Annual salary is in million. Nagsisisi dahil nasali sa girl trend. Sobrang mayaman. May na-block na TikTok influencer. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawin natin ang true or false. So, nakita ko to na halos lahat ng friends ko ginagawa nila sa IG story nila. Tapos, ako, naisip ko, uy, pwede rin siyang content. So, naisip ko na lahat ng true or false, hindi sa Instagram story ko, sasagutin ko din dito sa vlog. Nagtanong ako sa IG story pa din kung may mga questions ba kayo. Ay, sorry pala sa nails ko. Ito na lang yun natin sa extensions. So, huwag yun nang i-comment. Opo, alam ko na ang weird ng aking kuko. I'm so sorry. Ito na lang yung natira. Sasagutin na natin ang inyong mga questions. Nagsisisi dahil nasali sa girl trend. Sagot ko dito, false. Kasi, una, naka-apak ako sa stage ng Showtime dahil sa pagiging girl trend ko. Pangalawa, na-meet ko ang Showtime host. Pangatlo, ang dami kong naging kaibigan nung naging part ako ng girl trends na hanggang ngayon, kaibigan ko pa din. Pang-apat, nagagawa ko yung first love ko, which is dancing on TV. So, hindi ako nagsisisi at all na naging part ako ng girl trend. Kahit 1 year lang yon, never ko pa din yung na-imagine sa life ko na makakasewo ko sa Showtime stage. So, sobrang grateful ako at hindi ako nagsisi na naging girl trend ako. High maintenance. Feeling ko true. Feeling lang. At sabi naman ng family ko, wala namang masama sa pagiging high maintenance. You love spicy foods. False. Sobrang hina ako sa maanghang. As in, sobra. Mahina. Mabilis papaso yung dila ko. Mabilis maanghangan. Napaka-OA nung dila ko in short. Pero kaya kong kainin yung Bicol Express. Pero hindi yung sobrang anghang. Kasi diba may mga Bicol Express talaga na as in sobrang anghang. Mga spicy na chicken wings, medyo kaya pa. Pero yung mga samyang, mga ganyan. Magaling sa arts. False. As in, sobra. Guys, yung tipong maggugupit lang ng papel, paling-paling pa. Hindi ako sanay talaga mag-paint kahit nung college, kahit hanggang ngayon. Ang kaya ko lang i-paint is yung bundok, tas may sun sa gitna, tas may palay, tas may bahay kubo, tas may mga ibon na M. I have the worst penmanship pa, so college talaga ako pagdating sa arts. Ano mo ba? Wait lang, sorry. Story time lang. Nung 4th year high school ako, puno yung dance club. Hindi ko alam kung by surname ba yung pagpili namin ng club nun. Kennery ako, so medyo dulo pa. Tapos napuno na yung dance club. Kahit dinidilata ko na yung mga kaklase ko na huwag nila kunin yung dance club. Kinuha pa rin nila. Napuno yung dance club. Ang natira, arts and crafts. Ano nang gagawin ko sa arts and crafts? Kasi sobrang wala talaga akong knowledge. As in, malala. Hindi ko alam kung paano ko nakasurvive sa arts and crafts. Pinagawa ko ba sa kaklase ko? Hindi ko naman tandaan. Province life over city life. Mas prefer ko ang city life. Mas naiengganyo ako sa city lights, mga busy na streets. Gusto ko yung maraming ilaw. Well, gusto ko rin ang beach. I love bitches. Gusto ko yung mga beach, okay? Kailangan ko din yun once in a while. Hindi pwedeng walang beach sa isang taon. Pero ako, kung papapiliin ako, saan ko gusto tumira? Sa city talaga. Ewan ko, ganun. Hindi ko din alam. Mas nainganyo ako. Kaya nung nag-Vegas kami, sobrang saya ko kasi sobrang daming ilaw. Hindi ako umiinom nun kasi 21 ang legal age sa Vegas. Nung time na yun, 20 ata ako. Feeling ko 20. So, bawal pa ako uminom nun. And I enjoyed the city kahit hindi ako uminom, kahit hindi ako nag-party. Gusto ko lang talaga yung maraming ilaw. Ewan ko, it's just me. Sobrang mayaman. False? May mga friends ako na sobrang mayaman talaga. Hindi ako kasing yaman ng mga tinutukoy ko na friends na yun. So, feeling ko hindi ako sobrang mayaman. Sumayaw na ayaw ang choreography steps. True. Okay, wait. May explanation ako. Hindi ako magaling talagang sumayaw. Pero, syempre may mga prod na hindi ka comfortable gawin yung steps. Medyo awkward ka gumalaw. May iba ding choreo na parang para sa'yo, ay, ang offbeat. Parang naipasok lang yung steps. Pero, hoy, ang dami kong prod. Wala akong tinuturong, wala akong nini-name drop na show. Bahala kayo mahula kung aling show doon.
Pero may mga steps lang minsan na, ay, hindi naman pasok sa music. Pero sige, gawin natin. Yung mga ganon. Yung mga ibang dancers naman, alam nila talaga na may mga choreo minsan na ayaw din natin. Which is fine. May kanya-kanya naman tayong opinion. Hindi pa na-experience maglaba kahit sariling underwear. Grabe naman! False! Hoy, ako ang naglalaba ng sarili kong underwear. At na-try ko nang maglaba nung time na, ewan ko kung napanood yun yung video ko na yun, yung body transformation, nung nagkwento ako ng mga rebel days. So, sige, lalagay ko na yan dito sa taas. Sa mga hindi pa nakakapanood. Pero may time, di ba, na umalis ako sa amin, kumuha ko ng sariling kondo. At nung time na yun, hindi ko alam na may laundry shop sa baba. So, ako naglaba ng damit ko. Tanong mo ay na-experience. Na-experience ko naman na. Huwag mo na lang tanongin kung magaling or even marunong. Pero, hoy, ako talaga nag-wash ng sarili kong underwear ever since. So, dapat ganun din kayo, girls, ha? Huwag niyo ibibigay sa laundry shop yung underwear niya. Dapat kayo ang nag-wash. Nakapag-travel na more than 10 countries. Yes! True. Wala palang, hindi pala yes or no. True. Okay. At sana madagdagan pa, no, after this pandemic. Nakapunta na ng police station dahil may nagawang kasalanan. Okay, so yung first part on is true. Nakapunta na ako ng police station, malamang kasi general si daddy. Pero yung dahil may nagawang kasalanan, false, wala pa naman. Hoy, wag naman sana. Mukha ba akong ganun? Huwag yun nasagutin. Baka sabihin niyo, oo. Umutot ng malakas sa harapan ni Kuya Vern. Oy, true. Ilang beses na kahit tanong niyo siya. Wala, normal na lang sa kanya yun. Parang pag nanonood nga siya na NBA, sumutot ako ng malakas. Wala na. Dati nag-react ako siya, huy, grabe naman yun. Biglang gaganon yun. Pero ngayon wala, parang ganun na lang. Kasi actually, nilalakasan ko yun para magpapansin sa kanya. Alam mo yun? Kaya mong kontrolin yung utot mo. Gusto mo yun? Yun yung topic, utot. Okay, next. Annual salary is in million. True. Okay, next. Sorry, na-awkward ako pag ganito. Pero kasi, ang daming ganitong klaseng tanong. So, baka sabihin nyo naman, iniiwasan ko. Salary, bank account. Parang, puro yun talaga yung tanong sa akin. So, mahirap na siyang iwasan. Cried to Ate Catherine. True, dahil sa eksena. Outside taping, parang hindi. Kung yun yung tanong mo kung outside taping, false. Parang nung nag-share naman ako sa kanya nakaraan, hindi naman ako umiyak. Parang nakakahiya naman yun. Kasi nung yun yung mga times na first bonding pa lang namin. Tapos biglang iiyakan ko na siya. So parang hindi naman nangyari yun. High tolerance in alcohol beverages. Feel ko true. Sabi din ng friends ko. Kasi, ewan ko. Lahat sila lasing na. Tapos ako na naman ang mag-aalaga sa dulo. To think lahat sila. Mas matatanda sa akin. Mas okay sa akin yun. Kasi naman yung isang ganun lang ako. Tumba na ako. So, syempre, hindi ako pinapayagan mag-sleepover. So, kailangan umuwi sa bahay. Hindi ako pwedeng lasing-lasing. So, it's a good thing na may high toll ako sa alcohol. But guys, drink moderately, okay? At huwag uminom pag hindi pa pinapayagan ng parents. Approachable but a little bit intimidating. True kasi sabi nila. Hindi ko alam, feeling ko talaga sa kilay ko yun. Kasi sabi nila, parang lagi siyang nakataas, tas mukha akong irritable. Pero ewan ko, nakuha ko yan sa mami ko. Kasi mami ko kasi laging ganon. Pero hindi kami galit or hindi kami irritable. Nasanay kami na lagi nakataas yung kilay. Very strong kasi yung features ko. Parang hindi siya mukhang mahinin. May mga times para, plenty of times pa nga na ako ang unang mag-a-approach sa inyo. Under sa'yo si Vern. Tanong natin siya. May tanong dito, di ba nag-true or false ako? Under ka daw? True or false? Sa tingin mo? Pantay lang. Takot ka sa akin, takot ako sa'yo. Bluff! Anong bluff doon? Hindi takot tayo. Takot ako sa'yo! Ako lang takot sa'yo. Under ako. Hindi daw ako takot sa kanya, pero pag hindi naman siya pumayag, sumusunod agad ako. Oo, awinero. May na-block na TikTok influencer. Check natin na. May mga binablock ako, pero hindi sila influencer. Pag may mga bastos na comments, yun yung mga binablock ko. Wala! Oh my gosh, 3 lang ang binlock ko sa buong buhay ko sa TikTok. Wala akong binablock na influencer. Kasi para sa akin kasi,
kung hindi ko gusto yung content. Sa TikTok kasi sobrang dali lang ganun, no? Diba, kung hindi mo trip yung tao, sobrang dali lang mag-skip sa TikTok, ha? So, isang ganun lang, oh. Tapos na, hindi mo siya makita. Or kung ayaw mo sa kanya, diba merong option na, meron atang not interested na option. So, pwede mo i-click if ayaw mo siya na laging nakikita, kung nasisira niya yung araw. Di naman nila kailangan malaman na ayaw ko. Diba? Parang, my opinion doesn't really matter. Hindi na close si Aura. Sige. Sabi ko maging honest ako sa lahat ng mga sagot ko. So, I'm gonna answer this. It's true. I'll be completely honest, hindi na kami nag-uusap. Feeling ko kailangan ko na rin siya ikwento kasi marami na rin nagka-comment na hindi na kayo nagsama ni Aura, parang hindi na kayo nag-uusap, parang wala na kayong video. I feel like Aura is growing up too fast. Well, okay lang naman mag-grow up. It's part of life, but gusto ko sana mag-grow siya beautifully. Si Aura kasi, tinrato talaga namin siyang part ng family. Nung time na may problem siya sa kanila, kami yung kumukup sa kanya dito. Siya yung naging bata kong kapatid. Kaya marami kaming videos before kasi dito siya nagstay. Tinrato din siyang bunso ng parents ko. Pero ako kasi wala talaga akong galit sa kanya. Siguro, tampo as a sister niya. Paano ba? Nahihirapan ako. Kasi I don't wanna make it sound like masyado kong pinapakilaman yung buhay niya. Ang tampo ko lang kasi is mga promises na I won't do it again, hindi na mangyayari. At open ako sa mistakes. Okay lang kung hindi mo yan mag-keep. Pero kung all the time, parang feeling ko na i-invalidate yung pagiging ate ko sa kanya. Si Aura, sobrang bait na tao niya. Naramdaman ko naman na love niya rin naman talaga kami. Namimiss ko din naman talaga si Aura. Na-feel ko lang talaga na Aura doesn't need me anymore. Pwede niyong sabihin na ba't di mo siya nire-replyan, bakit hindi mo siya diretsoy na ito yung problema. The thing is, we had plenty of conversations regarding that matter, but nandito pa rin tayo. Walang lesson learned. Parang ganun. I still love Aura with all my heart, but baka hindi lang kami same ng path na pinupuntahan. Sana, mapag-usapan din namin, but now I'm just not ready. I just don't want him to change. Yun lang naman. Ayoko lang mabago ng mundong to si Aura. Kaya ako sobrang ingat na ingat sa kanya kasi ayokong baguhin siya ng mundong to. Feeling ko kasi wala akong bunsong kapatid kaya binuhos ko sa kanya yung pagdidisiplina ko. Kasi let's face it, aksama ng mundo. At ayokong mabago siya, no? Minsan naiinis ka sa mga friends mo kasi maarte sila. Just kidding. Kung hindi just kidding to, false. Kasi wala akong kaibigang maarte. Baka ako na yun. Feeling ko ako yung pinaka-maarte. May mga friends ako na maarte, not in a bad way. Kasi ako, aminado naman ako maarte ako, pero nasa lugar naman. Blink pa rin kahit binabash ng blinks. Alam mo, gusto ko dito, yung natawa ka din sa tanong mo. True naman yon. Ako simula nung, di ba nung gumawa ako ng Dear Blinks na video, simula nung naging silent fan na lang ako. Parang, kapag nakikita nyo nagpo-post ako, hindi ko naman pigilan talaga. Pero simula nun, parang, naging silent fan na lang ako. Wala, ayoko na lang ng gulo. Pagod na ako ma-explain kung ano talaga ibig kong sabihin. Hindi naman ibig sabihin na binash ako, oh my gosh, ayoko na sa Blackpink. Ganon, wala namang kasalanan yung Blackpink dun. So, I'm still a fan, never nawala yun. Simula nga nung issue na yun, naging silent fan na lang ako. And it's my choice. Baka pati yun, magalit kayo na silent fan ako. 25 yung waistline. Check natin, panukat ako dito. 23 and a half. Got thinner. Ngayon na lang ako nag-check ng waist. It's 23 and a half. Umayat na ako, sis! Natagusan in public. True. Buti na lang may dalang jacket yung friend. So, tinatali ko sa bewang ko para hindi nila makita. Palit sa CR. Galante. Feeling ko true. Kasi, mas magastos ako sa ibang tao kaysa sa sarili ko. Kunyari, bibilang ko yung sarili ko, parang mas nangihinayang ako sa pera kaysa pag mag-gift ako sa ibang tao. Tsaka naalala ko, yun yung mga first problems namin ni Vern. Na nagsisimula pa lang kami kasi hindi talaga ako sanay magpalibre. Tsaka ng KKB, hindi ko alam. Sinanay ako ng parents ko doon na if meron ka, ikaw na mag-pay. Yun yung pinag-aawayan namin ni Vern before. Dahil kung sino magbabayad ng check. Si Vern, ayaw niya rin ng KKB. So, parang sinang mananalo sa aming dalawa.
Pero at the end of the day, siya pa rin yung nanalo. Siya yung nagbayad. So, doon na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat. Sana po ay may mga nadagdag akong informasyon sa inyong mga utak. Wow! Kala mo talaga nagbabago ng mundo. And guys, malapit na tayo mag 2 million. Let's go! So, maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood ng vlogs ko. Maraming salamat. At sobrang nag-enjoy ako basahin yung mga comments niyo. Ang saya-saya ko na napapasaya ko kayo. Kaya maraming salamat for giving me the opportunity to make you smile. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye-bye!